Ang Jordan ay isang Arab country na matatagpuan sa bahagi ng gitnang silangang Asya. Mayaman ito sa kasaysayan at kultura. Sa katunayan, ang Jordan ay tahanan para sa higit 100,000 archaeologist, religious at tourist sites tulad ng Petra, Wadi Rum at iba pa. Sentro ng kalakalan ng bansang ito ang Amman, ang pinakamalaki at pinakamataong lugar sa bansa. Bagamat nasa kategoryang lower to middle class country ang Jordan ayon sa World Bank, dinarayo pa rin ang bansang ito ng mga OFW o Overseas Filipino Workers, kabilang ang mga domestic helper para magtrabaho. At sa Amman, Jordan, natagpuan ng isa sa ating mga Pilipinang kababayan ang sagot sa kanyang pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Pero hindi akalain ng nangarap nating kababayan na ito rin pala ang magiging mitsa ng kanyang buhay. Ano nga ba ang tunay na sinapit ni Mary Grace Santos sa bansang Jordan habang nagtatrabaho noong October 11, 2023? Ito ang kwento sa likod ng kaso ng Pinay nating kababayan na umalis ng may ngiti at punong-puno ng pag-asa, subalit umuwing nakakahon at pantay ang mga paa. Lumaki sa Macabebe, Pampanga si Mary Grace Santos, 34 na taong gulang. Dahil lumaking mahirap ay hindi nito natapos ang kanyang pag-aaral. Sa murang edad na 18, agad siyang napalaot sa buhay may asawa at nagkaroon ng 2 anak na babae. Masaya man noong simula, unti-unting umasim ang kanilang pagsasama na nauwi sa mapait na hiwalayan. Naiwan sa pangangalaga ni Mary Grace ang kanyang mga anak at habang lumalaki ang mga ito, unti-unti rin niyang nararamdaman ang kakulangang pinansyal upang maibigay sa mga ito ang magandang kinabukasan. Dagdag pa ang congenital heart disease na taglay ng kanyang panganay na nangangailangan ng agarang gamutan. Nagsimula sa simpleng pangarap na mapag-aral ang 2 niyang anak at maipagamot ang kanyang panganay. Kaya sinikap ni Mary Grace na makaalis ng bansa upang magtrabaho sa Amman, Jordan. Ito kasi ang naisip niyang tanging paraan upang matustusan ang kanilang pangangailangan at para makatulong na rin sa kanyang mga magulang. 24 na taong gulang si Mary Grace nang lumipad siya patungong Jordan upang magtrabaho bilang caregiver. Dahil isang single mom, iniwan niya sa pangangalaga ng kanyang ina ang 2 niyang anak. Pilit niyang kinalimutan ng lungkot nang mapawalay siya sa mga ito at sa halip, itinuon ni Mary Grace ang kanyang atensyon sa trabaho. Maswerte naman si Mary Grace dahil nakatagpo naman siya ng mababait na amo. Kaya naman hindi rin niya namalayan na inabot na siya ng 8 taon sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ayon sa ina ni Mary Grace na si Maria Lisa Santos, napakasipag ng kanyang anak at walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Wala siyang ibang pangarap kundi ang makapagtapos ng pag-aaral ang 2 niyang anak na babae kahit mag-isa lang siyang nagtataguyod sa mga ito. Kaya ganoon na lamang ang pagsisikap ni Mary Grace sa pagtatrabaho. Pero hindi pa man natutupad ang pangarap nitong makatapos ng pag-aaral ang 2 niyang anak, isang trahedya pala ang nakatakdang maganap sa kanya. Ika-11 ng Oktubre nito lamang nakaraang taon, nakipag-ugnayan sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ni Mary Grace dahil sa masamang balitang natanggap nila mula sa mga kasamahan ni Mary Grace sa trabaho. Nawawala raw ito at hindi sumasagot sa kanilang mga tawag, kaya sila'y labis na nag-aalala. Dito napagalaman ng OWA ang tunay na sinapit ni Mary Grace. Ayon sa ulat ng paunang investigasyon, natagpuan ng mga otoridad ng Jordan si Mary Grace, ngunit sa kasamaang palad ay wala na itong buhay. Halos panawan ng ulirat ang ina ni Mary Grace na si Maria Lisa at hindi siya makapaniwala na wala na ang kanyang anak at kung bakit niya sinapit ang biglaang kamatayan. Agad nagtungo ang ina ni Mary Grace sa opisina ng OWA
upang makipag-ugnayan sa mga opisyal nito. Dito niya napag-alaman ng paunang investigasyong isinagawa ng mga otoridad ng Jordan. Ayon sa ulat ng paunang investigasyon, hinanap ng mga pulis si Mary Grace sa loob ng tahanan ng amo nito kung saan inaalagaan ni Mary Grace ang amo niyang matandang lalaking bedridden. Kasama nito sa bahay ang anak ng hardinero ng kanyang amo na pumalit sa kanyang ama dahil hindi ito nakapasok. Siya ay ang menor de edad at 16 na taong gulang na binatang Egyptian. Dati na raw nitong nakikita si Mary Grace kapag sumasama ito sa kanyang ama. Sa patuloy na paghahanap kay Mary Grace sa loob ng bahay, isang nakagigimbal na eksena ang kanilang nadiskubre sa basement ng bahay ng kanyang amo kinabukasan, October 12, 2023. Si Mary Grace, natagpuang nakasilid sa diesel tank at wala na itong buhay. Sa otopsiyang ginawa sa kanyang bangkay, lumalabas na pananakalang direktang ikinamatay nito at positibo ring ginahasa ang biktima. Pero sino nga ba ang maaaring gumawa noon sa kawawang biktima? Sa pag-aanalisa ng mga investigador, sa loob ng basement naganap ang krimen at dahil ang kasamahan nitong Egyptian ang kasama ng biktima sa loob ng bahay, bukod sa amo niyang bedridden, ang binatang anak ng hardinero ang naging pangunahing suspect ng mga pulis. Sa report na isinumite ng mga investigador, base sa mga nakalap nilang impormasyon sa mga kasamahan ni Mary Grace sa trabaho, may gusto raw ang binatang Egyptian kay Mary Grace at madalas niya itong kulitin, ngunit hindi niya ito pinapansin. Malamang raw na pinagplanuhan ng binata ang kahiyupang ginawa niya kay Mary Grace, kaya nang makahanap na ito ng tiyempo ng araw na iyon nang palitan nito sa trabaho ang kanyang ama, agad niyang isinagawa ang maitim na plano. Sinakal nito si Mary Grace hanggang sa malagutan ito ng hininga at nang hindi na ito gumagalaw, isinagawa ng binata ang panghahalay. Pagkatapos ay naghanap siya ng lugar kung saan niya maaaring itago ang bangkay ng biktima at doon nga sa basement ng bahay, natagpuan nito ang isang diesel tank kaya doon niya ito naisipang ilagay. Ipinagbigay alam naman ng OWA sa pamilya ni Mary Grace na kusa namang sumuko ang suspect at nooy kasalukuyan ng nasa kustudiya ng mga pulis. Nahaharap ito sa patong-patong na kaso at malaki ang posibilidad na mapatawan nito ng mabigat na parusang kamatayan. Pero kung sakaling parusang kamatayan ang kanyang haharapin, kinakailangan pang maghintay ang pamilya ni Mary Grace ng 2 taon para makatungtong ang suspect sa edad na 18 bago maipataw ang hatol na kamatayan. Pero ayon sa pamilya ni Mary Grace, kulang pa ang parusang ito kumpara sa sakit na kanilang nadarama sa pagkawala ni Mary Grace. Noong October 22, 2023, nakabalik ng Pilipinas ang bangkay ni Mary Grace sa pamamagitan ng OWA. Labis na hinagpis ang nadarama ng pamilya ni Mary Grace, lalong-lalo na ang kanyang ina at ang kanyang mga anak. Ang dapat sanang masayang pagsalubong sa bagong dating na kapamilya ay punong-puno ng pagtangis at panghihinayang sa buhay na nasayang. Inihimlay ang kanyang mga labi sa Santa Rita, Macabebe, Pampanga. Ang naiwang mga anak ni Mary Grace ay tinulungan naman ng OWA. Ayon sa ahensya, ang mga OFW na nalalagay sa ganitong sitwasyon ay pinaglalaanan naman ng tulong ng ating gobyerno. Isa sa mga anak ni Mary Grace ay pag-aaralin ng OWA hanggang sa ito ay makatapos ng pag-aaral. Iba pa ang tulong pinansyal na ipinagkaloob ng ahensya sa pamilya ng biktima. Ang kasong ito ni Mary Grace ay hindi na bago sa kasaysayan ng pakikipagsapalaran ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga domestic helpers sa ibang bansa. Hinding-hindi natin malilimutan ang sinapit ni Julie B. Ranara na tulad ni Mary Grace ay pinatay at nilapastangan naman ang anak ng kanyang amo at iniwan pa ang kanyang bangkay sa disyerto. Taong 2016, nang matagpuan naman sa loob ng freezer ang katawan ng isang domestic helper sa Kuwait na si Joanna Demefelis na pinatay naman ng mag-asawang amo na isang Lebanese at Syrian. Ilan lamang sila sa lumulobong bilang ng mga domestic helpers nating mga kababayan ang nalalagay sa ganitong peligro na ang tanging naging kasalanan
ay nangarap ng magandang buhay para sa kanilang pamilya. Bagamat ganito kahirap ang kailangang harapin, marami pa rin ang nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa dahil na rin sa labis na kahirapan.